ipapakita natin sa taong bayan na walang saysay yung pinagsasabi niya, walang katotohanan doon sa mga paratang niya laban kay VP Sara at ma-expose din yung mga nagtutulak ng impeachment na politically motivated lang talaga dahil nagtiwala sila or nag-rely sila sa isang testimonyang walang katuturan. Po. Attorney, sa pananaw po ninyo, paano po ito nakakaapekto itong mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa reputasyon po ng Vice Presidente? Hindi naman yun ang mahalaga sa pangalawang pangulo dahil nga alam niya yung totoo at alam niya na ang karamihan sa Pilipino ay hindi naman naniniwala sa mga paratang ni Ramil Madriaga. Ang kaya nag-file si VP Sara ay dahil ginagamit ito sa impeachment na basehan para ipausad ang impeachment at yung ibang mga kongresista nga sinasabi na smoking gun ito. Pero ang totoo ay walang katuturan yung affidavit niya at hindi dapat paniwalaan. So, kailangan ng seryosohin ito dahil nga kasama na siya sa impeachment at syempre ang impeachment kasi is isang proseso kung saan pwedeng tanggalan ng kapangyarihan ng isang duly elected official of government. So ngayong nakakaapekto na siya sa will of the people, kailangan ng seryosohin to. Hindi na pwedeng palagpasin, kailangan ng panagutin tong si Madriaga at kung matutuklasan natin kung sino yung mga taong nasa likod niya, pati sila. Opo. Hindi ho ba si Ramil Madriaga ay kasalukuyang nakakulong, attorney? At paano naman po makakaapekto itong panibagong kaso kung sakali mang madesisyonan ng korte? Totoo yun, nakakulong ngayon si Ramil Madriaga for a kidnapping charge. Yun ang ating impormasyon na nakalap. Ito namang final natin ay nasa prosecutor level pa lamang. Kung mahatulan siya dito ng guilty, mananatili siya sa kulungan. Opo, at siyempre din, Jade, mababasag yung credibility niya. Ipapakita natin sa taong bayan na walang saysay yung pinagsasabi niya, walang katotohanan doon sa mga paratang niya laban kay VP Sara at ma-expose din yung mga nagtutulak ng impeachment na politically motivated lang talaga dahil nagtiwala sila or nag-rely sila sa isang testimonyang walang katuturan. opo. Yung kaso bang kidnapping niya, convicted na ho ba siya o kasalukuyang pang dinidinig din ang kaso po niya? Currently pending. Currently pending. Opo. Meron siyang naunang kidnapping for ransom conviction. Matagal na yon, kaya lang na-acquit siya sa Supreme Court noong 2003. So nakulong siya before 2003 pero napalaya siya because na-acquit siya ng Supreme Court. Tapos noong 2023 naman, inaresto siya ulit for a new kidnapping charge. Opo. Itong si Ramil Madriaga po, attorney, yung kanyang affidavit ay ginamit din nga sa impeachment. Sa tingin po ninyo ay gaano kabigat itong naging testimonya, affidavit po niya na ginagamit po ngayon dyan po sa House of Representatives? Kung hindi ako nagkakamali, isa po yan sa mga naging dahilan ata kung bakit itinuring na may substance, may formal substance itong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara. Mukhang gano'n na nga. And kung natatandaan nyo, ang posisyon ng National Unity Party noon, I think just last week was they're not inclined to support the impeachment unless there's new evidence. So ang sinagot naman ng ibang mga kongresista, ito yung new evidence namin, si Ramil Madriaga. Pero at yun ang common denominator ng lahat ng impeachment complaint na final versus VP Sara, pero napapatunayan nga ng complaint affidavit ni VP Sara na kasinungalingan lahat ito.
Opo. Bago ko pasok kay partner Admar Attorney, sa tingin po ninyo, maaari po itong gamitin ng ilang kongresista siguro doon sa Kamara para maipabatid po sa kanila kung ano talaga, kung sino ba talaga itong si Ramil Madriaga bago sila magdesisyon doon sa impeachment complaint nga ni Vice President Sara Duterte. Oo, pero hindi naman dahil nag-file kami ng perjury complaint, but dahil itong mga sinasabi ni VP Sara at ng mga testigo niya dito sa complaint affidavit, sasabihin din yan ni VP Sara in her defense sa impeachment. So lalabas din yan. Lalabas din yan sa impeachment mula sa kampo ni VP Sara.